bumusi-busila, ganyan ang urat ng mga bituin. Tumitibok-tibok, sumisinok-sinok, wala ng palarang bituin. Iba't ibang palamuti, ating isabit sa puno. Buhusan ng mga kulay, tambakan ng mga regalo. Tumitibok-tibok, sumisinok-sinok, walang marunong sasabihin. Pumulupot-lupot, paikot ng paikot, kuna ng palarang bituin. Dagdagan mo pa ng candy, ibon eskosesa at guhitan. Habang lalong dumadami, regalo mo'y dagdagan. Kuti-kutita, bumubusi-busila, ganyan ang urat ng mga bituin. Tumitibok-tibok, sumisinok-sinok, koronahan ng palarang bituin. Kay tulig ng araw, Paskong nagdaan, tila bagong kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay magkawitan. Pasko, 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 Pasko na naman muli. Ating araw nating pinagpagliliti. Pasko, 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 Pasko na naman muli. Ang pag-ibig naghahari. Pasko na naman, o kay tulig ng araw. Paskong nagdaan, tila bagong kailan lang. Ngayon ay Pasko, dapat pasalamatan. Ngayon ay Pasko, tayo ay mag-awitan. Pasko, 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 Pasko na naman muli. Ating araw nating pinagkamimiti. Pasko, 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 Pasko na naman muli. Ang pag-ibig naghahari. Ang pag-ibig naghahari, ang pag-ibig naghahari. Good morning, Jesus! Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Kamusta mga kapatid? Malapit na po ang Pasko. Sa totoo lang, ngayong umaga, malamig. Malamig ang simoy ng hangin. Yan, dapat pala kinakanta na natin ngayon yan. Kasi malamig talaga ang simoy ng hangin sa mga panahon na ito. Kaya nararamdaman na po natin ang feels ng Christmas season. Ano? Thank you, Lord. Sige po, tayo po'y mananalangin muna. Hallelujah. Thank you, Lord po, sa umagang napakaganda, Lord, sa napakalamig na panahon at sa maagang paggising, sa malalakas na pangangatawan, Lord. Salamat po sa kasiglahan na dala-dala po ng presensya mo. Thank you, Lord, for another day na binigay niyo naman po sa amin to have fellowship with you, Lord, and with one another kahit virtually lang po. At ang dalangin po namin, Lord, na kayo po ang manguna sa aming pag-aaral at sa mga pagbabahagi sa umagang ito. We pray, Lord, na matugunan ang mga pangangailangan ng mga kapatid namin na kasama po namin na naghihintay sa mensahe po ninyo sa amin lahat sa umagang ito. Manguna po kayo, Lord, sa aming lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Thank you, Lord. Kamusta naman po ang buong linggo, mga kapatid? Maunlad, masaya, maka-Diyos. So, nung nakaraan po, thank you, Lord, that yung ating series ay natapos na po natin. At sa umagang ito po, because it's Monday, meron na naman po tayong bagong pag-aaralan. Alam niyo po, mga kapatid, ako po'y talagang tuwan-tuwa dito sa mga pag-aaral na binibigay sa atin ni Lord. Hindi naman po porke kami yung nagsishare dito, hindi po kami natututo. Sa totoo lang po, nauuna po kaming kinakausap ni Lord sa mga pagtuturo na ibinibigay sa atin. At ito pong isa na to nakakatuwa kasi every time po na may marinig tayo na Word of God,
Huwag po nating sasabihin na, ay para kay ano to, para kay ano to. Ito po ay binigay po sa atin ng Diyos, unang-una para sa atin. Kaya kapag ka po merong mga ganitong pagtuturo na binibigay, ako nga po talaga, unang-una kong sinesearch yung sarili ko. Kaya ako'y inaamin ko naman talaga na kapag ka minsan kulang ka dito, parang mahina ka dito. Kaya salamat sa Diyos at may mga paalala po tayo. Sa umagang ito po, ang atin pong VOTD ay matatagpuan natin sa Luke 6:43-45. Nakalagay po, "For a good tree does not bear bad fruit, nor does a bad tree bear good fruit. For every tree is known by its own fruit. For men do not gather figs from thorns, nor do they gather grapes from a bramble bush. A good man out of the good treasure of his heart brings forth good, and an evil man out of the evil treasure of his heart brings forth evil. For out of the abundance of the heart, the mouth speaks." Ayan. Thank you, Lord. Yan po ang ating VOTD sa araw na ito. At hahatiin po natin yan, mga kapatid. Ang unang part po ay yung all fruit-bearing trees bear fruit. Siyempre po, di ba? Tapos yan po ay nasa verse 43-44. Ang pangalawa naman po, all people bear fruit. Yan po ay nasa verse 45a. Tapos, your words are the fruit sa 45b naman. Yan po yung paghahati-hatian natin na sa Luke 6 na ito. So, sa araw po na ito, ang pag-aaralan po natin ay yung unang part, that all fruit-bearing trees bear fruit. Okay. Pagka po tayo ay nagtanim ng bayabas, iyan po ba ay palamuti lamang? Hindi po ba kaya tayo nagtatanim ng bayabas kasi nag-e-expect tayo that after mga ilang years ay magbunga siya ng bayabas? Di po ba, mga kapatid? Kung ikaw naman ay nagtanim ng mangga, kailangan magbunga siya ng mangga. Kasi pag alam mo kasi na fruit-bearing yung itinanim mo, after mga ilang years, tingin ka po ng tingin doon, di pa ba ito namumulaklak? Hindi pa ba ito namumunga? Ganon. May ine-expect ka. Kahit nga po hindi mo siya masyadong inaalagaan, nag-expect ka pa rin ng fruit, hindi po ba, mga kapatid? So, yun po yung ating pag-aaralan sa araw na ito. We are all known by our fruit, mga kapatid, as Christians. And we should be able to assess our own spiritual condition by examining our fruit. At ano po ang fruit na pinag-uusapan dito? Yung sa last part po, ang fruit na pinag-uusapan po natin sa ating verse na ito are our words. Yun po ang bunga na pag-uusapan natin dito. Napaka-obvious po ng statement na ginawa ng Panginoon dito sa binasa natin na sa totoo lang, pagka binasa mo, makukuha mo na po agad. Hindi na po niya nagre-require ng maraming explanation. Dahil po, lahat po tayo, once in our lifetime, ay naka-experience kung paano po ang magtanim. Ako po ay hindi plant person. Sabi ko nga sa inyo, cactus na nga lang po, namamatayan pa ako. Pero, nung elementary ako, natatandaan ko, sa probinsya po kasi, kapag sa school, isa po sa, anong subject ba yun? Yung nagtatanim ka. Yan, sa home economics po na kapag ikaw ay sa probinsya, isa po sa mga tinuturo dyan sa home economics ay pagluluto, pagtatanim, di ba? Noong mga panahon na yon, yung gardening. Tapos di ba may mga sarili po kayong plot doon? Tapos magtatanim ka ng pechay, mga ganon. So, everyday yon. So, lahat po tayo naka-experience na magtanim. Wala na ngayon. Kasi yung mga school, wala nang wala nang lupa. Oo.
Sa mga pasuna lang. Wala nang plat, no? Kasi nung mga panahon po, mga panahon ko po, meron pa tayong itinutusok na ganon. Kasi nilalagay mo yung pangalan mo para malaman mo na, ay, kay Galang ito. Ganon, yung plat na yon. Walang mangunguha, walang mangingilam, ganon. So, lahat po tayo ay naka-experience na magtanim. At alam po natin na kapag ka ang iyong itinanim ay mahinang klasing halaman o kaya yung payat, hindi ba? Hindi nagpo-produce ang tagal-tagal bago mamunga, mga kapatid. Tapos kung mamunga man siya, ay kakaunti. Kukunti lang po, hindi. Siyempre po, mahina ang puno mo eh. Mag-expect ka po ba naman ng maraming bunga doon? Hindi po, hindi ba mga kapatid? Tapos, finally, namunga siya ng iilan. Tapos pagka tinikman mo, walang lasa. O kaya naman po, mapait. Mapait, yun po. Alam nyo ba mga kapatid, na yung mga anong tawag doon, gardener, o yung mga fruit expert, mga kapatid, ay ang sabi po nila, hindi daw po porke ang isang puno ay malaki, sa isang banda ha, ay malaki at matataba ang mga dahon at mayayabong ang dahon, hindi na po, not necessarily daw po na nagpo-produce ito ng good fruit din, mga kapatid. So wala rin sa panlabas. Alam niyo po pala na kapag ka ang isang puno ay yung kanyang mga leaves ay matataba at green na green tapos sagana, alam niyo po ba na hindi daw po nagpo-produce yun ng masarap na fruit? Ang ibig sabihin daw po kasi nun, kapag ka ang halaman mo, sabi ng mga fruit expert ha, kapag ka daw po ang halaman ay mayabong sa dahon at green na green at punong-puno, madami daw po itong nitrogen. Ang ibig sabihin daw nun, maraming nitrogen. Ito po ay ang ginagamit na, anong tawag sa kanya? Ano yung nitrogen? Hindi. Kung nag-aaral tayo, chemical ba siya? Compound o something ganon? Chemical? Okay. So, yung nitrogen po ay ang ginagamit ng mga dahon for photosynthesis. Ngayon, kapag dumami daw po yan at masyadong marami ang nakukuhang nitrogen ng mga roots ng isang halaman, lumalago yung dahon niya. Nagiging green na green tapos matataba. Pero, nagpo-produce daw po ito ng mga weak branches. Mga expert po ang nagsabi nito, mga kapatid. Tapos, ina-absorb lahat, napupunta lahat sa mga leaves. Kaya po pala, hindi po masarap ang fruit na pinuproduce ng isang puno na masyadong mayabong ang dahon at mga matataba. So, akala natin, di ba kapag magandang tignan, hindi po lahat ng mga puno na magandang tignan ay nagpe-produce ng best fruit. Sabi po ng mga orchard expert, ang nangyayari daw po, kaya po pala yung mga magagaling na mga nagtatanim daw po sila ng mga weeds in between ng mga halaman para po ma-absorb ng mga weeds na yon yung sobrang nitrogen. Tapos, kapag ka po yung mga weeds na yon ay naka-absorb din ng nitrogen, nag-iiwan daw po sila ng nutrients na kailangan naman ng puno na tinaniman po sa tabi. Galing di po ba mga kapatid? Akala natin basta weeds, binubunot na lang siya basta. Oo, may pakinabang siya. So kapag ka daw ginamit ng tama, yung mga weeds, nag-iiwan ng mga special blend of nutrients. Ang mga weeds na yon that is perfect for fruit growing. Pagdating naman po sa insecticides, hindi daw po maganda talaga ang gumagamit ng insecticides. Kasi namamatay ang lahat ng klase ng mga bugs. Meron daw pong good bugs that eats the bad bugs. Pagdating naman daw sa fertilizers, hindi yan daw po, dapat yan, madalang lang daw po yan gamitin. Because nakakakos daw po yan ng too much growth. Pag nag-fertilize ka, di ba, ang bilis lumaki.
Ang nangyayari po, malalaki pero walang lasa ang kanyang mga fruits. Kaya hindi daw masyado pong maganda yan. Wala ng flavor. Kaya konti-konti lang yan. Pagdating naman po sa pagdidilig, may art form daw po ang pagdidilig ng ganyan. Oo. Ano daw yan? Highly recommended routine. Pag sinabi mo pong routine, hindi mo babaguhin. Yun at yun ang gagawin mong pamamaraan kung papaano po magdilig ng halaman. Pati pala dyan sa pagwawater. Kasi hindi ko po alam kung bakit namatay yung cactus na may... Kasi, actually binigay lang yun sa, di ba, sa mga kasal, binibigay ngayon na souvenir. Cactus na lang yun, namatay pa. Diniligan ko naman po. Pag sobra ba ang tubig ng cactus, namamatay? Hindi ko po alam. Yun ang nangyayari kapag po. Sabi nga nila, cactus na nga lang daw po ang aking namatay pa. So meron pala po yan. It is an art form. Pati ang pagdidilig, mga kapatid. Tapos merong halaman na kailangan mong ilabas sa araw at may mga halaman din naman na bawal maarawan. Oo. Mga plantitas ba kayo? Mga plantitos? ang alam ko lang na plantitas dito sa atin ay si Marivic at saka si Mama Ched. Si Arnold din, magaganda yung halaman ni Arnold sa harapan. Siya ba o si Lisa? Siya, si Arnold. So, ang tawag nila dyan may green thumb, di ba? Tama ba ako? Green ba yung mga thumb ninyo? So, ano po yan? Art form ang tawag nila dyan. Ngayon po, meron ding pruning na sinasabi rito. Kasi, hindi po pwede na, alam nyo po ba, na meron daw pong mga fruit producers, eto daw yung mga fruit producer na kilalang kilala ng mga restaurants, hotels, kasi etong mga fruit producers po na ito, hindi lahat yung mga iilang fruit producer na may mga sasarap po ng mga prutas, they produce not customers but apostles. Ang customers kasi come and go. Ang apostles ay learner, di ba? Follower, tagasunod. Kaya merong mga hotels and mga chef na hindi po gumagamit ng ibang prutas o mga vegetables na hindi galing doon sa mga alam nilang producers na yon. Alam nyo ba na itong mga producers po na ito ay pinuputol yung 50%, ay tinatanggal yung 50% ng unang bunga? Because for them, mas maganda daw po ang 50 na prutas na pag kinagat mo, ay yung juice tumutulod dyan sa baba mo. At nalalasahan mo daw ang pagmamahal na inilagay nila sa pag-aalaga doon. Grabe yung explanation po nila. Kesa naman daw po sa 500 fruit na wala pong lasa. Makes sense kasi kikita ka doon sa unang balsada lang. After that, pag natikman na ng mga customers mo kung ano yung lasa ng prutas na binibenta mo, hindi ka na nila babalikan kapag ka walang lasa. So, yun po. Alam nyo sa Thailand, parang wala po dong fruit na hindi matamis. Grabe, yung buko nila na nabibili sa kalye, buko na ganon, para pong inasukalan. Yung mangga nila na binibinta binibinta man din. Sister Minchi. Naalala ko. So, ibang klase mga kapatid yung prutas po doon. So, ganun din po yung mga... Dito lang daw nag-aral yung mga taga-Thailand before kung paano magtanim. Ngayon naiwanan na tayo, mga kapatid. Ang gagaling po nila. Ang tatamis lahat doon. So, ayun po ang kwento ng pagtatanim na pala. Kaya pala siguro hindi ako kasi parang wala po akong patience na sa pagtatanim, maselan po pala, mga kapatid. Pwede naman basta-basta na lang magtanim, di ba? Antayin mo na kung ano yan. Pero parang nagtanim po ako ng mangga. Binili ko yon. Pero alam nyo ba, yung mangga na yon, binili ko lang po yon para
mayroong shade doon sa dati, sa may asuhan ko dati. Para may shade lang yung mga aso. So, actually, hindi ko diniligan yun. Wala akong ginawa po doon, mga kapatid. Tapos, tingin ako ng tingin, ilang taon na, hindi pa nagbubunga. Sabi ko, ba't di nagbubunga tong mangga na to? Natural, ano ba yung na-expect mo? Oo, tatagal kasi siya. Mamumunga pa rin siya dahil fruit-bearing tree siya. Pero, wala sa panahon. Tapos, alam nyo, yung bunga niya nung una, parang 5. Lilima. Tapos ang nangyari, ganito palang kalaki, nagtanggalan na lahat. Oo, nagtanggalan na lahat. Pagka po pala nag-e-expect ka ng fruit sa isang puno, tas ganun lang, nakaka-disappoint. Sabi ko, ano ba naman ito? Tapos ang nangyari, sabi ko, Jero, kaya nun si Makmakmak, pausukan mo naman. Sabi nila, papausukan daw yan, ganto-ganto. Nung sumunod na taon, namunga siya ng ilang piraso. Ewan ko kung ilang piraso lang kasi may nauuna sa akin eh. May umaaning iba. Ako ang nagtanim, iba ang umani. So, ang nangyari po, ayun na lang, ganon. Pero this year, natuwa po ako sa kanya. Kasi ang dami niyang naging bunga. Hindi po siya ganon kalalaki, no? Oo, pinamigay ko naman dito sa dito sa atin sa loob. Konti-konti nga lang, isa bawat isang tao, 80 kami dito eh. Minsan yung iba 2, ganon. Pagka nagkaroon ulit, umulit yung iba. Ganon, mga kapatid. So, bakit po ba natin pinag-uusapan ito? Kasi po, good fruit from a follower of Christ is no accident. Parang kagaya po ng mga nagpo-produce ng mga masasarap at mga matatamis na mga fruits, it takes a lot of hard work, mga kapatid, and a refusal to compromise. Kasi yung mga good producers of fruit, hindi sila nagko-compromise. Kagaya nung sinabi ko po sa inyo, mas gugustuhin nila na yung bunga ng kanilang puno, i-reduce nila ng konti kasi ang nangyayari raw po, pag sobrang dami ng bunga ng isang puno at hindi mo tinanggal yung mga una, yung tamis at yung sustansya, kakalat sa sobrang daming bunga. So, ang nangyayari, tinatanggal po nila yon para makaproduce ng matatamis at masasarap na prutas. So, hindi po sila nagko-compromise kasi maraming mga tao, yan mo na yan, okay lang yan. Maganda naman tignan kahit walang lasa, mabibenta naman yan. So, pagko-compromise po ang tawag doon, mga kapatid. So, hindi po ito accident of nature, ha? Yung mga good fruit. Kasi pagka binasa nyo nga po yung may mga orchard, ay, napakarami pong ritual niyan na ginagawa para maganda yung produce nila, mga kapatid. And it takes a gifted farmer, mga kapatid, para magawa nila po yun. Ngayon, if we want good fruit to be produced from our life, it is going to take exactly the same hard work. Hindi po pwede na hindi ka nagbabasa ng Bible at hindi ka po nag-aaral tapos magkakaroon ka ng maraming wisdom. Malabo pong mangyari yun, mga kapatid. Hindi po pwede na ikaw ay Kristiyano pero hindi ipinamumuhay yung mga salita ng Diyos. Malabo rin po na magkaroon tayo ng masarap at magandang bunga pagka ganun. So, kung papaano po na yung mga dahon, isa-isahin natin yung mga po kanina, yung example. Sabi nung iba, sabi nung mga good producers, pagka madahon ang isang puno, doesn't necessarily mean na good fruit ang kanyang ipoproduce. Natin siya sa Kristiyano. Marami pong mga Kristiyano, kasi sabi nila, action speaks louder than words. Totoo naman po yun. Pero mas totoo po, mga kapatid, na kung ano yung sinasabi mo, mas malakas na naririnig ng mga tao. Yung action po kasi, para po siyang yung dahon na mag-green at malago. Ang action kasi, sometimes, pwede mong i-calculate. Di ba? Lalo na po, kapag marami ang nakatingin.
Marami pong mga Kristiyano, kapag maraming tao, maganda ang pakita. Diba? Para siyang yung puno na green at malago ang dahon. Pero walang prutas at kung meron man, mapait at saka walang lasa. So, ang babantayan po natin, mas sa action po natin, ay ang ating mga salita. Because this is a game that we cannot win. Because what is hidden will eventually come out in the open. Kaya ang bantayan natin, mga kapatid, salita. Pero more dun sa salita, ang mga salita ay nanggagaling sa puso. Kaya po, babantayan mo yung puso mo kasi diyan nanggagaling ang lahat. Kung ano ang nasa loob niyan, imposible pong hindi lalabas. Darating ang panahon kahit na itago mo siya, lalabas kung ano yung nandyan sa loob. Kaya kailangan bantayan. At ang isang tao ay makikilala mo ng tuluyan sa pamamagitan ng kanyang salita more than the action. Because what is in the heart comes out of the mouth. Kaya pag nagsalita ang isang tao, malalaman mo po kung anong fruit ang napoproduce niya. Dahil quarter na, putulin na muna natin hanggang doon, mga kapatid. Sabi po dito sa Proverbs 4 verse 23, keep your heart with all diligence, for out of it springs the issues of life. Ulitin ko po, keep your heart with all diligence, for out of it springs the issues of life. Bumubukal po ang lahat ng issues of life from the heart. Kaya kailangan, yan ang alagaan po nating maigi. Para yung mga lalabas sa bibig natin na nanggagaling sa puso ay maganda. Malalaman mo pala yun. Kapag ang isang tao mayabang, mahuhuli mo sa salita. Kapag ang isang tao ay humble, mahuhuli mo rin sa salita, mga kapatid. Kaya, ipagpapatuloy natin doon. Napakaganda nito, mga kapatid. Kasi, nakakatuwa yung analogy ng mga nagtatanim, no? Mga farmers at saka mga fruit producers, marami kang matututunan. So, yung sinabi ko kanina, mga kapatid, ang action po ay calculated. Pwede mo itong parang puno. Pwede kang maging green at matataba ang mga dahon. Pero ang bunga ay wala. Ito po ay makikita natin sa Revelations 3:17. May warning po na ibinigay sa atin ang Panginoon dito sa Revelations 3:17. Ang sabi rito, sinasabi mo, ako'y mayaman, sagana sa lahat ng bagay at wala namang kailangan pa. Ngunit hindi mo nalalamang ikaw ay kawawa, kahabag-habag, mahirap, bulag at hubad. Yan po ang warning ng Revelations 3:17. Bukas po, mga kapatid, ay ipagpapatuloy pa natin itong pinag-uusapan natin ditong Luke 6:43-45. Kaya yan, thank you Lord. Hallelujah. Ayan, patako na tayo sa ating pagbate sa lahat ng mga may birthday. And we only have 18 days before Christmas. 18 days, wala nang 3 linggo. Mahigit 2 linggo na lang, mga kapatid. At Pasko na. May mga excited sa Pasko, meron din namang hindi. Yung mga excited, magiging masaya sa Pasko. Pero yung mga hindi excited sa Pasko, magiging malungkot po tayo sa araw na iyon. Ano ba pwede ikalungkot sa Pasko? Walang pera. Oo, babe, ang daming nalulungkot pag Pasko nang walang pera. Pero alam nyo po, part of that sadness is because, ang sabi nila, gusto nilang magbigay. Oo. Tapos wala silang maibigay. Ang isang kinalulungkot daw, wala raw pong asawa.
Bakit si Sister Sally? Masaya. May love life siya pero hindi alam nung ano niya, nung love niya. Nahuhuli sa salita. Oo, nahuhuli sa salita. Oo. Pag nalaman, hindi na sila. Naku, mga kapatid, ang Pasko po ay pagbibigayan ng regalo. hindi naman po although talagang pagbibigayan ng regalo ang Pasko, pero hindi lang po yun ang kahulugan ng Pasko. Mas malalim pa po doon ang kahulugan ng Pasko. Kaya kapag pinag-aralan nyo po kung ano talaga ang kahulugan ng Pasko, malalaman po ninyo na walang dahilan para ikaw ay maging malungkot pagdating ng Pasko. At yan po ay malalaman po natin sa December 11. Starting December 11, malalaman po natin ang mga reasons kung bakit ang Pasko ay kailangang ipagdiwang at i-celebrate. Wala po itong kinalaman sa pera, mga kapatid. Kasi kung may kinalaman sa pera, edi ang lahat kami malungkot. Kasi, hindi, meron kami, no? Oo. Ewan ko sa inyo kung wala. Basta kami may pera. Kawawa naman pag wala. Sige, birthday na muna tayo. Abangan ninyo ha, December 11 ang start natin. Okay, sa araw po na ito, birthday ni Sister Delia Anake ng ating Montalban, San Mateo. Malapit na yun sa Montalban. San Mateo Prayer Group. Sister Delia, happy birthday sa'yo. Happy birthday din kay Sister Evelyn Makasait. Kapatid ni Sister Blessy. Okay. May sharing din Sister Blessy mamaya-mayang konti. So, Sister Evelyn Makasait, happy birthday. At kay Brother David Alexander Gicaro. Si Jacob ba to? Gicaro eh. Makati nga. Asawa ni Libay. Si Ray yun. Pero, sino si David Alexander? Si Jacob siguro to. Di ba? Ang ating Good Morning Jesus Boy? Siya ba? Sister Sally? Oo. Di si ano nga. Si Jacob nga ito. David Alexander Gicaro. I hope si Jacob nga ito. Happy birthday po sa inyo mga kapatid and belated wedding anniversary kay Sister Annalyn and Brother Rainier. Kakanin din. Sister Annalyn, sumikat na ang iyong apelido. Kakanin din. Belated happy birthday kay Brother Paul Timothy Christian Borja. Anak ni Ariel, si Motmot ba ito? Okay. Happy birthday sa inyo mga kapatid, si Motmot nga. Happy birthday. Kantahan natin sila, Sister Jam. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Yan. Celebrate your special day with your loved ones and with the Lord. Ngayon naman po yung ating memory verse of the week. Matatagpuan natin sa Psalm 37, 3-4. Another scriptural song po ito, mga kapatid.
Psalm 37, 3-4. Trust in the Lord and do good. Live in the land and be safe. Delight yourself in the Lord. He will give the desires of your heart. Ayan, kulang tayo. Psalm 37, 3-4. Trust in the Lord and do good. Live in the land and be safe. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Favorite po ng marami yan, mga kapatid, pero hindi po alam kung saan matatagpuan. Ngayon, alam nyo na Psalm 37 verses 3-4 pala, yang delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Pero wag nating kalimutan yung verse 3 na nandoon, mga kapatid, ha? So, kailangan may gagawin ka muna sa una bago po yung He will give you the desires of your heart. So, yan po ang ating memory verse of the week. Sa ibang araw na tayo mag-review. Na kinatatakutan ng marami. Ang sabi nila, Jam, ay pang 21 na daw yan. Ay, hindi, 22 na daw. Sabi ni Sister Virgie din, sabi ni Sister Baby Vito, kasi nung nakaraan, nagkamali tayo ng sabi. Sabi natin pang 21. Pang 20th. 21 na daw yun. So, 22. Ang galing. Ibig sabihin nun, you are keeping track ng ating mga memory verse of the week. Kaya, thank you, Lord. Yan, mga kapatid. Ngayon naman po, because it's Monday, meron na naman po tayong new song. Christmas song po ito at bagong awitin na ito po ay binigay naman kay Sister Joanne ulit ng ating Kalo Outreach. Kaya pakinggan po natin ang ating new song of the week. Si Kristo ang Aguinaldo. Isang sanggol ang sinilang sa mundo, nagbibigay pag-asa sa tao, nag-iisang Mesiyas na may kabanalan. Jesus ang kanyang ngalan. Simoy ng hangin dumadami sa'yo, tila nalalapit na ang Pasko. May ngiti sa labi ang bawat tao, kagalakan ang hatid nito. Pasko, Pasko, may dalang saya sa mga tao. Pasko, Pasko, pagkat si Kristo ang Pasko. Ano na ba Pasko para sa'yo? Ito ba'y pagtanggap ng aguinaldo? Pagbibigayan, pagmamahalan, kapayapaan ang hatid sa mundo. Sa mundo. Pasko, Pasko, may dalang saya sa mga tao. Pasko,
Pagkat si Kristo ang Pasko, 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 may dalang saya sa mga tao. Pasko, Pasko, pagkat si Kristo ang Pasko, pagkat si Kristo ang Pasko, si Kristo ang aginaldo. Sabi ko sa inyo si Kristo ang aginaldo, kaya hindi nyo kailangan ng pera. Paano maibibigay si Kristo? Share the word of God, mga kapatid. Kaya siya po ang tunay na aginaldo sa Pasko dahil siya po ay pinadala ng ating Ama sa Langit para tubusin lahat tayo. Kaya napakaganda po ng mga aginaldo nga nun. Nakinabang po tayong lahat doon at tayo ay naligtas dahil kay Kristo. Yan. Ang ganda nung awitin. Ito po ay inarrange ni Brother SJ. Ang ganda nung pagkagawa, ano? Thank you, Lord. Ayan. Maraming salamat po sa mga bagong awitin natin. Alam niyo po, today is Monday. Thank God it's Monday. At pupunuin po natin ang araw na ito ng pasasalamat. Pero bago po ang lahat, meron din akong gustong basahin sa inyo po. Napasasalamat din naman po ni Sister Blessy Makasait Pineda. Babasahin ko lang po. Nakakatuwa po kasi itong kanyang pag-share. Ang sabi po niya, hi po. Sabi niya, ang ganda-ganda naman ng umpisa ng December. Nung December 1 daw. Sabi niya, feels no pandemic. Praise God po talaga at napasaya nyo ang marami, lalo na po ako. May kwento lang po ako, sabi niya. Nag-start yung Good Morning Jesus, pinapakinig ko na po yon sa apo ko. Umpisa pa lang, nag-react na siya. Sumasayaw na siya pag naririnig yung song. Mga 7 months siya noon, hanggang araw-araw nakikinig na siya. Until one time, pagbaba niya sa akin, hahanapin na niya yung cell ko, tapos iaabot niya sa akin. Meaning, tune in na ako. Tapos, pag naka-tune in na ako, sasayaw na siya. Everyday yun, maya't maya, hanggang nandito siya sa akin. Until one time na naman, gigil na para i-tune in ko. Tapos sabi ko, wait, search ko si Sister Ria. Tapos waiting siya habang sinesearch po yung profile mo. Tapos the following day, gano'n na naman. Sabi ko, wait, sinesearch ko pa si Sister Ria. Sabi daw niya, iya, isus. Ganon. Nagulat ako. 1 year old and 2 months na siya ngayon. Then after a day, pagpasok pa lang niya sa pinto ko, sabi agad niya, iya. Yun ang kwento. Nakakatuwa lang. Sabi niya, praise God. Tapos pag tune in na, umpisa ng December, nakikinig lang siya kasi na iba. Hinahanap daw niya yung tunon. Yung paggising sa umaga, hanap. Palagi ko si Jacob nakaganyan lang din, no? Kasi nasanay sila dun sa good morning. Hinahanap daw yun. Kaya daw, simula nung December, nakikinig na lang daw siya. Hindi na siya sumasayaw. Kasi nag-iba na yung ating start. So sabi niya, once in a while, kailangan i-tune in ko talaga yung song daw natin dati para makasayaw ulit yung apo niya. Kasi pagka ngayong December, dahil nag-iba po tayo. At nandito po, ang pangalan niya ay si Mikay. Tignan niyo po ang kung ilang taon at gaano kalaki si Mikay na excited sa Good Morning Jesus kaysa sa mga matatanda. Tignan niyo po, eto si Mikay.
Ayan, si Mikay. Kaya 'di ba, mas excited talaga yung mga bata. Naku, baka si Jacob ganun din ano. Tsaka si Nawal June, si Napia, yung ating mga Good Morning Jesus babies, ano? Thank you Lord po, Sister Blessy, sa inyong pagbabahagi. Si Tala din. May bago na ngayon. Ang pangalan ng anak ni Kring na bago ay Alab. Oo. Oo, nung una si Tala, o di ba? Nag-produce pa ng bagong awitin si Sarah Geronimo para kay Tala. Ngayon, ang kanyang bagong baby ay lalaki, ang pangalan ay Alab. Makabayan si Kring eh. Kaya ganon, oo. Thank you, Lord. Ayan, maraming salamat, Sister Blessy. At hello, Mikay. Hello kay Mikay na laging nakikinig. Thank you, Lord. Alam niyo po, itong awitin po na ito, bago po tayo dumako doon sa ating Thank God It's Monday, gusto ko pong i-share sa inyo. Tuwing makikita ko si Doc, nire-request ko po na kantahin po niya ito. Ito po ay standard song, pero napakaganda pong awitin dahil ang isa sa linya po ng awitin na ito ay there's so much to be thankful for. Kaya pakinggan po muna natin tong awitin na ito. Oo, may pasyente daw si Doc kaya wala muna. Nagkaroon ng technical problems, ano? Hindi bale. Sige, di bale, Jam. Yun na lang, pakinggan naman po natin ngayon ang pagbabahagi ng ating kapatid. At ito ay kapatid ni Sister. Ay, siya nga pala. Nandiyan ka pala. Bati ka muna, Susa. Wala nang mic ka. On mo siya. Good morning, Jesus po sa lahat ng nanonood. Good morning din po sa taga-Bulacan. Ayan. Kasama ko po ngayon si Sister Jesusa dahil lang magbabahagi po at magpapasalamat ng sobra. Siyempre siya din magpapasalamat. Pero unahin po natin ang dahilan ng kanilang pagpapasalamat sa araw na ito. Ito po ang kanyang kapatid na si Sister Jessica. Good morning po. Ako po si Sister Jessica Dalangin from Bulacan at nagpapasalamat po ako sa isang napakagandang opportunity na pinagkaloob ni Lord para ako po ay makapagpasalamat dito. Nagpapasalamat po kay Lord sa lahat ng mga biyaya na pinagkakaloob niya sa akin at sa aking pamilya, sa aking nanay at tatay, sa aking mga kapatid at sa mga mahal ko sa buhay. Ang Bible verse ko po ay matatagpuan sa Isaiah 49, verse 23. Sabi po doon, if you believe in me, you will never be disappointed. Tunay nga po na kung sino man ang magtitiwala sa Panginoon, kailanman ay hindi mabibigo. Ako po ay kilala bilang isang bata na tumutula po ako noon. Yan. Kilalang-kilala po ako dyan. At nagpapasalamat po ako dahil noon pa lang ay si Lord talagang nakaagapay sa akin. Nung bata pa po ako, ang pangarap ko po talaga ay makapagtapos ng pag-aaral. At kahit po mahirap ang buhay, talagang tinaguyod po kami ng nanay ko at tatay ko para ako ay makapagtapos ng pag-aaral. Nagpapasalamat din po ako dahil nga po may mga scholarship naman po ako noon, kaya konti lang binabayaran nila nanay. Nagpapasalamat din po ako dahil isa po sa mga tumulong sa akin ay si Pastor Fred. Thank you po, Pastor Fred. Sister Nilda, God bless you po.
Buong puso po ako at kahit kailanman ay hindi ko po kakalimutan ang lahat ng tulong ninyo sa akin. Mahal na mahal ko po kayo. Nagpapasalamat po ako kay Lord dahil tinulungan niya po ako na makapagtapos ng pag-aaral. Nung nakatapos na ako ng pag-aaral, parang gusto ko pa. Gusto ko pa na isa. Kaya ang gusto ko ituloy. Kasi parang pag may nakikita ako na meron pa silang isang course, parang humahanga ako sa ganun. So sabi ko sa sarili ko, tutuloy ko na. Kahit mag-isa lang ako ay tutuloy na sa BSU. At doon nga po ako nag-aral ng master's degree in language education. Nagpapasalamat po kay Lord dahil kahit na ako ay mag-isa, hindi niya po ako pinabayaan. Dahil along the way, binigyan niya po ako ng mga mabubuting kaibigan na makakasama. Mabubuti, magagaling at matatalino. At kasama na po dyan si Sir Jeff, si Sir Sam, si Ma'am Loida, at saka si Sir Bert. Yan, thank you po. Tinatanong ko po yung mga kaklase ko noon kasi mas matagal na sila sa akin. Sabi ko po sa kanila, ano ang sekreto? Ang sabi nila, huwag kang hihinto. Kahit na nahihirapan ka na, huwag kang hihinto. Dapat diretso lang kung gusto mo talagang makatapos. So, tinandaan ko yung payo na yon. Kahit na nahihirapan ako, napapagod ako, napupuyat ako, tinuloy ko pa din kasi yun yung payo sa akin eh. Continue lang. Pag gusto mo talaga, may paraan. Hanggang sa dumating yung time na tapos ko na yung course at dumating na yung time nung aking compre, mahirap talaga yung exam. Totoo yung sinabi sa amin ni Sir Gaspar na after na exam, parang hindi mo na alam kung saan yung bahay nyo. Dahil hindi mo na matandaan. So, sobrang dami ng sinagutan. At nagpapasalamat ako kay Lord dahil nakapasa po ako doon. Ang bait po ni Lord, no? Tapos, dumating na yung final test ng thesis. Binigyan niya ako ng mabait na advisor at mabait din na critic. Nagpapasalamat ako kay Lord. Hanggang sa ito na nga, dumating na yung final defense. Sobrang kaba ang aking naramdaman. Bago pa man yun, nagpunta sila nanay sa Comfy. Sabi ko kay nanay, ipag-pray ako kay Pastor Alex at saka kay Pastor, ipag-pray ako kay Pastor Alex, kay Sister Ria, kay Pastor Simple, kay Pastor Rafi, yan. Kay Pastor Fred, yan, sabi ko ipag-pray ako. At pinag-pray naman po nila ako. Kaya nagpapasalamat po ako sa lahat ng prayers nyo. Before po nun, nagpunta naman sila dito para po sa Good Morning Jesus. Yan, nagpapasalamat po ako dahil pinag-pray din po ako ni Pastor Simple. Ayan, thank you po Pastor Simple. At syempre, nung gabi naman, before the final defense, tumawag din po ako kay Pastor Fred. Sabi ko, Pastor Fred, pray mo naman ako. Kaya sabi ni Pastor Fred, pinag-pray niya po ako. At nagpapasalamat po ako sa lahat ng prayers ninyong lahat. Dumating na yung oras na yon. Isa sa mga kinakabahan ako na panel na laging sinasabi sa akin ng mga kasamahan ko, isa siyang panel na laging nagtatanong, matanong daw talaga. I even asked my advisor, tinawagan din ako ng advisor ko, na paghandaan ko talaga yung tanong nitong tao na to. So, lagi akong kumakalap ng mga impormasyon kung sino siya, ano yung mga tanong niya, paano siya magtanong. Even, sinabi rin sa akin nung nauna sa akin na paghandaan ko nga daw. So, pray naman ako ng pray kay Lord. Ang prayer ko nga kay Lord, bigyan niya ako ng karunungan. Sabi ko, kinakabahan po kasi talaga ako, Lord. Baka hindi ko masagot. Pero sabi naman sa akin ng advisor ko, relax. You can do it. Ganyan. Hindi ko nga alam kung paano mag-relax nung mga oras na yun. Okay, nagpapasalamat po ako kay Lord dahil nung oras na yun,
nung umuwi na ako from school, talagang ilang practice pa, sabi daw mag-relax eh. So, hindi ako nakarelax. So, ang ginawa ko pa din, nag-practice pa rin ako na nag-practice. Kasi gusto ko pagka present ko, sigurado ako sa sasabihin ko. And then, sinabi sa akin ni Doc Eunice na nag-chat na siya. Sabi niya, join ka na. Yan, kasi nga po, virtual. Ngayon, nag-join na po ako doon sa online na yon. Dumating na ang unang dumating si Doc Eunice, sumunod si Ma'am Chick, yung advisor ko. Tapos dumating na rin po yung dalawa, yung critic at saka yung chairman. Nagpapasalamat po kay Lord. Hinihintay namin yung isa. Ngayon, ang sabi ni Doc Eunice, sabi niya, Ma, mag-start ka na. Kasi ang sabi niya, hindi daw po makapasok yung isa. Tinanong, bakit? Malakas daw po ang ulan doon. Kaya hindi makapasok. Nung narinig ko po talaga na hindi siya makapasok, sabi ko talaga, magsimula na tayo sa isip-isip ko. Kaya nagpapasalamat po kay Lord dahil wala po siya doon. Ayun, nagpapasalamat ako dahil naging smooth ang aking presentation. Sabi nung isa ng chairman, he was impressed. At the same time, tuwang-tuwa yung aking advisor. Talagang pumapalakpak siya after nung presentation. At yun nga po, sinabi nga po nila sa akin, nagtanong sila, may mga may hirap na tanong, tsaka nasagot ko naman po ang lahat sa abot ng aking makakaya. Talagang habang nagtatanong sila, panayang panalangin ko. At hanggang sinabi na, pinag-exit muna ako, and then sabi, mag-count daw ako ng 1 to 50, at bumalik ako. Nag-count ako ng 1 to 50 hanggang sa ako'y nakabalik at sabay-sabay nilang sinabi na, congratulations, you passed. Talagang sobrang pasasalamat ko po. Nagpapasalamat po kay Lord sa lahat ng biyaya dahil although may mga i-edit pa, may mga aayusin, nagpapasalamat ako dahil I passed the final test and that is the final defense. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga nagdasal, sa lahat ng mga sumuporta, sa lahat ng mga talagang laging nandyan. Tunay po ang salita ng Diyos. If you believe in Him, you will never be disappointed. After nito, marami pa rin naman akong pangarap. At alam naman ni Lord lahat yon. At sabi nga ni Lord, if you believe in me, you will never be disappointed. So I encourage everyone to believe in Him so that hindi tayo magiging disappointed. Nagpapasalamat po ako ulit sa opportunity na ito. Nawa po ay na-inspired kayo sa kwento ko ng aking buhay at nagpapasalamat po ako muli sa lahat ng suporta. Nanay, salamat po sa iyong pagmamahal, paggabay, kay Ate Susa, sa aking Kuya Butch, sa aking mga kapatid, sa lahat ng nagmamahal sa akin. Maraming salamat po. Pastor, sa lahat ng pastor, Pastor Rafi, Pastor Alex, sa lahat po, Pastor Simple, Pastor Fred, Sister Ria, salamat po sa lahat ng mga ministers. Mahal na mahal ko po kayo. Thank you very much. Hanggang dito na lang po. God bless us all. Laging tandaan, if you believe in Him, you'll never be disappointed. In Jesus' name, Amen. Ayan, si Jesusa tuloy. Si Jessica, sabi ko kay Jesusa kanina, nag-aral ba siya ng yung sa speech? Hindi do. Ang galing niya kasing mag-modulate ng boses, no? Ayan, thank you, Lord. Alam niyo po, mga kapatid, kasama ko po ngayon yung kapatid niya. Para po makita natin kung bakit ganun kalaki ang pasasalamat po nila sa Panginoon dito sa blessing nila na ito. Andito si Sister Jesusa para po ikwento sa atin na bakit big deal ba ito? Ano ba ang kahalagahan nitong nangyari sa inyo, Sister Jesusa? Ayan po. Maraming salamat po. Nagpapasalamat po ko kay Lord dahil nabigyan po ng pagkakataon ang kapatid ko na magpasalamat po dito sa nangyaring blessing sa kanya. Nakakatuwa po dahil higit po sa tuwa niya, mas natutuwa po ako as kapatid niya po dahil natunghayan ko po lahat ng paghihirap niya po para makamtan niya po yung pangarap niya na po na yun. Si Jessica po talaga,
Una po, bunso po namin siya. Hindi po ako yung bunso. Kasi po napagpapalit kami lagi, punta ka sa bunso mong kapatid. Kaya po, siya po ang bunso, wag yun na pong tatanungin, magagalit na. Kaya nakita ko po kung babalikan ko nga po yung nakaraan naming dalawa ni Jessica at yung buong pamilya namin, sasabihin ko po na napakalaki na po talaga ng pagbabago. Unang-una po, kaming dalawa ni Jessica as a sisters po talaga, para kaming mag-best friend. Kung nasan yung isa, nandun din siya, nandun din ako. Tapos nung mga bata pa kami yung partners in crime. Lahat po yata ng kalokohan, lahat po ng ng mga bagay-bagay na pagsasamahan ng isang dalawang tao, ginawa na po naming magkapatid. Ganun po kami ka-close. Ultimo pagtitinda ng ice candy. Kaming dalawa lang po talaga nagtitinda. Tapos nagbabakal bote pa po kaming dalawa para magkabaon. Ganun po talaga yung naming dalawa na sa buhay namin. Tapos walang bunso-bunso kapag nagtatanim ng Bermuda. Kahit siya nasa dulo, hindi pa nga 1 metro yung niya, mas malaki pa kinita niya sa akin. Ganun po yata talaga. Ganun yung... Ano yun? Makikita, tapos babayaran? Opo. Ayan. Ganun po. Kasi nga po, nung unang panahon po kasi, 3 po trabaho namin itong bunso kong kapatid. Kami po yung nagbobote, bakal pa. Tapos nagtitinda ng ice candy, maghapon po Ay, yun. nagtinda din ako ng ice candy nung maliit ako. Persado ng nanay ko. Pero hindi po kami yung ice candy po namin lumalakad. Unang-una, nasa may pinto lang po kami, hindi yan mabenta. Punta na po na ng kanto, tapos sunod na kanto. Kaya pag hinahanap kami ng nanay namin, nandun na kami sa pinakaanuhan kasi gusto namin makakumita agad ng mas malaki. Tapos noon, bandang hapon, magtatanim pa po kami ng Bermuda. Ganun po kaming dalawang magkapatid. Tapos po, lang po yung pwede namin gawin sa isang araw, ginagawa namin. Yung pag naglalaro po kami, tapos ang favorite pa ang pagkain ay pansit canton. Kaya nung birthday niya, 7th birthday niya, pansit canton din ang handa niya. Ayan, ganun po yung kinagis na naming dalawang magkapatid. Actually, hindi lang po kaming magkapatid. 4 po kaming magkakapatid, hindi lang po kami dalawa. Kasi po, medyo hindi po napapansin yung dalawa, pero nandun lang po sa bahay namin. Ayan, 4 po kami, puro babae po. Ayan, ang napakalaking makikita ko po dun sa buhay namin talaga as magkapatid is sasabihin kong pakaganda ng sama naming magkapatid. Nandun yung nasa masaya, mahirap, magkasama kaming dalawa. Ayun. Tapos po, nakita ko po lahat nung kanyang pangarap sa buhay. Sinasabi niya po kung ano yung mga pangarap niya. Sabi niya nga po nung kanina po, talagang awa lang po at grasya ng Panginoon kung bakit po kami nakapag-aral. Siya po, nakakuha po siya ng kanyang scholar. Scholar na hanggang tapos po siya, nagamit niya po. Tapos, dapat po ma-maintain niya po yung grades niya. So, kaya po ganun po siya kaseryoso sa pag-aaral niya po. Ibig sabihin ko po, seryoso siya na makamtan niya yung pangarap niya. Kaya big deal ito sa family kasi Opo. maraming hirap ang dinaanan bago nakaabot sa ganito, no? Opo. Sa pagpapala ni Lord yun. Opo. Kasi kahit merong mga tao na talagang sobra yung paghihirap, pero hindi rin naman nakakaabot dun sa gusto nilang mapuntahan. Kasi, di ba, hanggat hindi ang Diyos ang nanguna, yun ang nangyari sa kanya. Opo. Sa ngayon po kasi po siya ngayon, teacher 1 pa lang po siya. Yung teacher 1, ibig sabihin po, karaniwang guro. Parang ganon. Teacher lang talaga, as in. Pero yung ini-aim niya po talaga, yung goal niya, na hiningi niya kay Lord, ay tumaas po yung kanyang posisyon. Kasi po, napakabuti po ni Lord sa kanya kasi halos 5 years na rin po siyang nag-teacher as sa public po. Napakahirap pong pumasok po sa public. Talagang dugo at pawis mo bago ka makapasok po doon. At nakita ko po lahat yun dahil napakabuti ng Panginoon sa kanya.
may mga pagkakataon po na parang pasuko na siya, pero nagpapatuloy pa rin po siya. Kaya po ngayon yung kanya pong word nga po hindi po siya dinasappoint ni Lord. Lagi pong kasabing ko po Yun ang baon-baon niya no? Opo, lagi niya pong kasama. Kasi sa lahat ng pupuntahan po niyang lugar, kinalulugdan po siya ng mga taong nandun. Kahit po yung pinaka-kakaibang tao, hindi ko po maintindihan, pero nalulugod po talaga sa kanya. Siguro po talaga, kasama niya talaga si Lord. Sigurado yun. Opo. Lagi po niya pinagdadasal yun, kaya po dalangin. Dalangin. Oo, kakaiba po yung apelido nila. Lalo na si Jess, ang pangalan niya ay Jesusa, tapos dalangin pa. Oo nga po Oo. Dalangin. So yung baon-baon na word ni Sister Jessica ay Romans 10 verse 11. Hindi po, Isaiah 49 verse 23 po. 49 49 verse 23. Pero 10-11 yung kanyang ang binabanggit. Sige, share mo yung isa niya yan. Kasi sa Romans 10:11 ang nakalagay, anyone who trusts in Him will never be disappointed. Parehas din po. Sa ibang mo lang pala kinuha. So, yun ang baon-baon niya na word. Alam mo ba, Jesusa, na meron din yan sa Jeremiah 17 verse 7. Blessed is the man who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. Yun ang nakalagay doon. So, by placing our confidence and trust in the Lord po, mga kapatid, yun ang mga hindi madi-disappoint na ang kanilang tiwala at ano ba sa Tagalog ang confidence? Ano nga ulit? So, basta yung confidence at yung pagtitiwala, kapag ka ang dalawang po yun ay na kay Kristo, yun ang mga hindi nadidisappoint, ha? Hindi po yung sinabing trust in men or trust in yourself. Confidence in men and confidence in yourself. Hindi po yun ang hindi nadidisappoint kasi talaga pong subject for disappointment kapag ka ang tinagtitiwalaan mo ay tao at saka sarili mo. Pero sabi rito, kapag ka ang tiwala mo at ang confidence mo ay nasa Diyos, yun ang mga hindi nadidisappoint. Opo. Kaya po talagang pinanghawakan niya po talaga yung salita niya sa buhay niya na yun. Bigay po sa kanya yun nung mag-start na po siya mag-public. Talaga po yung pinag-pray niya, Lord, bigyan mo ako ng word na hawakan ko. Tapos yun po yung talagang binigay sa kanya ni Lord. Kaya po, sa lahat ng part ng buhay niya, sa lahat ng gagawin niya, pinagdadasal niya po. Tapos po, at the same time, lagi niya pong hinihiling na patnubayan po siya ni Lord. Actually po niya, nitong defense niya na po, dapat po, by March pa po nitong 2020, dahil nga po nagkaroon ng pandemya, inabot na po ngayon nangyari. Kasi po, siguro po, talaga naman pong pinapare siya talaga ni Lord para pumasa. Kasi po siguro ng time yun, hindi niya po siguro masyadong yung kakayahan niya. So may mga bagay na tinaasan pa ni Lord sa kanya para makamtan niya po yung kanyang pangarap po. Kasi alam mo, Susa, kaparehas siya nung sharing ni kahapon ni Sister Agnes, yung word niya, yung Ephesians 3:20, ang kayang ipagkaloob sa atin ng Diyos yung mga bagay na ni sa hinagap, hindi mo naisip, tapos yung pala yung pwede niyang ibigay sa'yo. Ephesians 3:20, para din yang sa First Corinthians ba? Hindi ko masyadong kabisado. What no one ever saw or heard, what no one ever thought could happen. 1 Corinthians 2:9. 1 Corinthians 2:9, what no one ever saw or heard, what no one ever thought could happen is the very thing God prepared for those who love Him, mga kapatid. Kaya minsan, ikinagugulat natin hanggang ngayon ang mga bagay na pinagkakaloob sa atin ni Lord. Kasi yun yung mga hindi mo ine-expect, hindi mo iniisip na kaya mong magkaroon. Tapos yun ang ibibigay sa'yo ng Diyos, hindi ba? Opo. Kaya nga po.
Yung sa pamilya nyo, I'm sure talagang si nanay mo talagang parang ikaw daw, hindi mo na-expect na ibibigay sa'yo si Butch. Parang ngayon, hindi rin niya ina-expect na magsasalita siya ngayon. Ayan, thank you Lord. Alam niyo po, by placing our confidence in the Lord, alam niyo, pagka ganito ang naging way of life natin, we do not need to worry about anything. Kasi nga, yung confidence and trust mo ay nasa Panginoon. Even if the economy is bad, hindi ka magwo-worry because we are in God's economy. Yes. Parang kagaya nga yung pandemic, hindi ba? Ang mga tao lamang na makakapagsabi na ito pong pandemic ay naging pagpapala sa amin, bibihira lamang yan na nagsasabi. Kasi paano naging pagpapala ang pandemic? Pandemic nga siya, hindi ba? Pero sa mga taong nagtitiwala nga po kay Lord, naging pagpapala pa siya dahil maraming realization. Hindi lang po ito material, mga kapatid. Kasi ang pinag-uusapan na po nating blessing ngayon ay hindi na po material Ito po'y higit pa sa kayang ibigay sa iyong ligaya ng material at higit pa sa kayang bilhin ng pera para sa iyo. Kasi ngayong pandemic, nagkaroon ng maraming realization na hindi naman po mangyayari kapag hindi tayo dumanas ng ganito. Tapos, marirealize mo, grabe pala talaga si Lord. Di ba? Na dati, hindi mo naman naiisip yun na kung gaano kabuti ang Diyos sa iyo. Kasi noon, sagana ka sa lahat. Tapos, busy ka sa mga bagay-bagay. Wala ka ng time na makita mo yung mga bagay na ibinibigay pala sa iyo ng Diyos na hindi mo na-appreciate everyday. Pero nung nagka-pandemic, natuto kang mag-appreciate na sobra pala ang binibigay ng Diyos sa iyo na dati hindi mo napapansin, hindi ba? Opo. Yun ang nangyari sa family ni Sister Jesusa. So mga kapatid, balikan natin ulit yung kanyang word at gawin din po natin ito. Kasi the Lord is able to richly bless us and make all grace abound. Mga kapatid, pag sinabi mong abound, nag-uumapaw, mag-a-abound sa buhay natin. Simply because you put your trust and confidence in the Lord. Kaya sabi niya sa Romans 10:11, those who put their trust in the Lord will never be disappointed. Kaya sabi namin lagi sa inyo, wala pong nagtitiwala sa Panginoon ang nabibigo. Baka may gusto ka pang sabihin bago tayo mag-closing prayer? Kaya po talagang naniniwala po ako sabi nga po sa Ecclesiastes 3:11, He has made everything beautiful in His time. Kaya po patuloy pa rin po, sabi nga po ni Jessica kanina, magpatuloy at tayo po'y mag-focus sa Panginoon at makakamtan din po natin yung ating pinapangarap na buhay. Thank you Lord po. At baon-baon din niya yan sa isang prayer niya na hanggang ngayon ninintay pa niya. Magpatuloy. Kaya, Jessica, those who trust in the Lord will never be disappointed. Hayaan mo at darating din yan. Ipadadala sa iyo ng Diyos. Ano ba, GCash o number? Ipapadala ng Diyos. Huwag kang mag-alala. May naka-reserve para sa iyo. Amen. Kaya kagaya ng paghihintay mo sa mga pangarap mo sa buhay na nagkaroon ng katuparan, yan din ay magkakaroon ng katuparan. At kung ang will sa iyo ng Diyos ay hindi, siguro parang naririnig ko si Jessica, wag naman sister. Ang Diyos ang nakakaalam ng makakabuti sa atin lahat. Ayan. Thank you, Lord. Sister Jess, para sa ating closing prayer. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Glory to God. Lord, maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob niyo po sa amin na magbahagi, Panginoon, ng pasasalamat ng aking kapatid. Lord, ibinabalik po namin ito sa inyo ng pasasalamat din po, Lord. Dahil wala naman po kaming maibabalik, kundi ang pasasalamat po namin sa inyo, Panginoon. Lord, salamat po ng maraming beses po. Dahil kayo po ang aming tagapagligtas, ang aming provider, Panginoon. Lord, salamat po. Patuloy niyo po kaming proteksyonan at palakasin sa araw-araw ng buhay namin. Maging
ilaw at asin po kami sa mga taong nakapaligid sa amin, Panginoon. At makapamuhay po kami ayon po sa inyong kagustuhan, Panginoon. Lord, manguna po kayo sa amin sa araw-araw. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maraming salamat mga kapatid. See you again tomorrow po. Thank you, Lord po. God bless po. Amen. God bless you all. Kakaibang damdamin ang aking nadarama pag sumasapit ang Setyembre. Makulay ang paligid at puno ng pag-asa. Pagdating ng Oktubre, ngunit pagsapit ng Nobyembre, ang mga tao'y abala. At pagsapit ng Disyembre, ang malungkot ay sumasaya. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, puti ka man o kayo manggi, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Sa araw ng Pasko, hindi ko maikukubli kagalakang hati pag sumasapit ang Disyembre. nagbibigay ng regalo ang ninang at ninong. Pagdating ng Kapaskuhan, ngunit ang tunay na regalo, buhay ang ibigay. Si Jesus ang Panginoon, nag-iisang tagapagligtas. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, puti ka man o kayo manggi, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Panahon ng pagbibigayan, igawad ang kapatawaran, pagkat si Kristo ang dahilan na Pasko. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Ano man ang iyong lahi, puti ka man o kayo manggi, nagdiriwang sa araw ng Pasko. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Maligayang Pasko sa inyong lahat.